Magandang hapon mga kabusing. May panibagong video na naman tayo ngayon mga kabusing. Isa na naman tong Panasonic Ikunabi inverter. To Panasonic Ikunabi inverter to. Ito mga kabusing. Panasonic Ikunabi inverter. At mga kabusing, ang isyan to mga kabusing, itong refrigerator na to mga kabusing, bago pa lang to mga kabusing, mahigit 3 buwan pa lang tong kinuha ng may-ari doon sa marketing. Binili niya 3 buwan pa lang niyang nagamit mga kabusing. Pero ito na yung nagiging problema mga kabusing. May problema na kaagad mga kabusing yung refrigerator na to mga kabusing. Ang problema nito mga kabusing, nagkakaroon na agad to ng error, kumbaga error sa loob, kasi yung ang lumalamig dapat mga kabusing, ang lumalamig nito mga kabusing dalawa, yung sa taas at sa baba. Ang problema mga kabusing, sa taas na lang yung nagyayelo o lumalamig, sa baba hindi na. Yun yung kadalasan mga kabusing ang nangyayari sa pagkapag double door ng mga refrigerator. Ma-inverter man o hindi inverter, yun talaga ang magiging problema sa mga kadalasan sa mga double door na refrigerator. Lalong-lalo na tong inverter na refrigerator mga kabusing. Kasi pag inverter mga kabusing, maraming maraming mga sensoran sa loob, mahigit 2 siguro 3. May mga heater pa yan mga kabusing, so marami ay kinakailangan talaga mabuting pagbusisi kung saan yung nagiging problema mga kabusing. So ngayon mga kabusing, ito yung i-check natin ngayon mga kabusing, paliwanagin ko. Ito yung i-check natin mga kabusing ngayon, kasi ang problema nito, sa taas lang yung nagihilo, sa baba hindi na. So kung makikita niyo mga kabusing, bagong-bago pa lang yan. Buksan natin mga kabusing. Yan. Yan mga kabusing, kung nakikita niyo. Ito. Hayag. Hayag. Hindi yung Ikat na. Ayan mga kabusing, buksan natin ito mga kabusing. Bagong-bago pa mga kabusing, kung nakikita niyo. Bagong-bago pa yan. Ayan o. Yan o. Yan mga kabusing, kung nakikita niyo mga kabusing, makapal na yung yelo dito sa taas mga kabusing. Masyado nang makapal. Ayan mga kabusing, dapat ito, ang normal nito mga kabusing, dapat nito, hindi siya nag-yelo dito sa labas. Ito. Walang yelo na dumidikit dito mga kabusing, dapat wala. Kasi hangin lang ito mga kabusing. Pag no-frost kasi mga kabusing, yung frost spray, kinakailangan, wala kang makikitang yelo dito. Wala. Yun ang normal. Ito ang nangyari mga kabusing, nag-yelo na lahat dito mga kabusing, papunta dito sa tabir ng blower natin. So, ito yung i-check natin mga kabusing kung bakit dito lang yung nag-yelo, sa baba hindi. Kasi pag ganito mga refrigerator mga kabusing, dapat malamig dito, malamig din dito. So, ang nangyayari ngayon mga kabusing, hindi na umaabot yung lamig dito sa baba. So, yun yung i-check natin mga kabusing. Ang una natin gagawin mga kabusing, bago natin ito i-check, kinakailangan tanggalin muna natin tong yelo dito mga kabusing. Pwede nating anuhan ng pressure washer para matanggal to, para matanggal natin yung cover na to. So simulan ko mga kabusing magtanggal ng yelo. Anuhan ko muna ng pressure washer para matanggal yung yelo na to. Tanggalin natin tong yelo mga kabusing. So ayan mga kabusing, nawawala na yung ditong yelo sa labas mga kabusing. So ayan, at bubuksan na natin yung cover mga kabusing para malalaman natin kung ano yung nagiging problema sa refrigerator na to, kasi kabago-bago pa pero nagkakaroon na kagad ng trouble. So check natin yung mga sensor nito mga kabusing, yung sensor tsaka yung depo sensor. Kadalasan kasi mga kabusing pag ganyang mga kaso, kadalasan ang nangyayari dyan mga kabusing, kumbaga yung blower hindi siya gumagana, hindi umiikot, tsaka yung pwede rin yung heater pag nag-knock yung heater, hindi gumagana yung heater, pwede rin mag-yelo yan. Tsaka lalong-lalo ang pinaka number 1 mga kabusing, pag hindi gumagana yung depo sensor yan. Yan, titingnan natin mga kabusing. Pagtanggal nito mga kabusing, dito lang natin tatanggalin ito mga kabusing.
May dalawang tornilyo to sa loob mga kabusing. Ayan kung nakikita nyo mga kabusing. May dalawang tornilyo yan. Ayan. Makapal pa yung yelo sa loob mga kabusing. Hindi pa natatanggal. Masyado pang matigas. Yan mga kabusing, kung nakikita nyo mga kabusing, yung yelo sa loob mga kabusing, sobrang kapal, ayan o. Sobrang kapal ng yelo mga kabusing. Ito yung tinatawag natin mga kabusing na deep pro sensor. Dito namang nakalagay yung heater mga kabusing, dito sa ilalim. Dito nakalagay yung heater. Ito yung tinatawag ko sa inyo mga kabusing na blower, ayan o. Ayan yung blower. So ayan mga kabusing, sobrang kapal ng yelo mga kabusing. Kinakailangan mga kabusing mawawala yung yelo na yan. Para ano. So ayan mga kabusing, wala na yung yelo. Tinanggal na natin. So kaya pwede na tayo mag-check mga kabusing. Unahin natin pag-check mga kabusing, ilagay lang natin sa buzzer yung heater. Kasi yung blower mga kabusing, yung blower, umaandar naman siya. Pag pinapaandar natin, umiikot naman. Sa heater muna tayo. Check natin yung heater mga kabusing ito. Check natin yung heater. Yan mga kabusing, nakikita nyo. Yan mga kabusing, good yung heater natin mga kabusing, buo pa. Yan. Balik natin mga kabusing. Check natin yung depo sensor mga kabusing.
1.4. Napakababa naman to. Mga kabusing, ito mga sensor at ito sa sira na yung sensor na dito sensor mga kabusing kasi napakababa mga kabusing, nasa 0.4 lang dapat mga kabusing. Ang brand new nito mga kabusing nasa 1.5 kilo ohms yan. So dapat nasa tamang measurement. Itong niya, ito nasa 0.4 na lang, wala na siya masyadong mababa. Yan mga kabusing, 0.3. Nasa 0.3 mga kabusing. Samantala ang good niyan mga kabusing nasa 1.5 kilo ohms. Yan, 1.6. May isa ko dito mga kabusing ko. Tanggalin natin to sa Panasonic din mga kabusing. Stars 1. So ayan mga kabusing, ang good nito mga kabusing nasa 1.5 to 1.6 kilo ohms. Ito good to mga kabusing, ito. Kinuha ko to sa kabilang rep, gumagana naman yung kabilang rep. Ito, tingnan natin. Yan. Yan mga kabusing, nasa 1.5 kilo ohms mga kabusing. Yan. Yung isa mga kabusing, yung sira. Ayan, tingnan nyo. Ito yun. Yan mga kabusing, nasa 0.4 lang mga kabusing. So papalitan natin ito mga kabusing. Ito lang yung problema mga kabusing, deep sensor ito. Kakabit natin ito mga kabusing. So ayan mga kabusing, ito nga pala mga kabusing, itong deep sensor ito mga kabusing. Pag nasisira ito mga kabusing, hindi na siya lumalamig sa baba kasi pag nasisira to hindi siya nag pag nasisira to mga kabusing, so marami ang apektado, hindi nagpa-function yung heater, kaya kasi pag nag-open to wala na siyang hindi siya nakakunik, ibig sabihin nun hindi na magka-function yung heater at wala na rin tong function, kaya kumakapal yung lamig dito, yelo dito sa evaporator. Pag kumakapal yung lamig dito sa evaporator mga kabusing, nababarahan yung dito sa loob, dito sa loob nito mga kabusing, nababarahan to ng yelo. Yan ito. Pag nababarahan to mga kabusing ng yelo dito, hindi na makapasok yung hangin papunta sa baba. Dito mga kabusing, dito nga pala mga kabusing ito yung intake ng hangin. Sinisip-sip ng blower na to, ito. Yung hangin dito papasok, tapos nilalabas niya dito sa ito yung window na to, dalawang diffuser na to mga kabusing. Ito yung nagbibigay ng daluyan ng hangin papunta dito para nag-iilo to, lumalamig to. Ito naman sa baba mga kabusing, dito yung dumadaan din yung hangin na galing dito papunta sa baba, ito. So pag nababarahan to ng ilong mga kabusing, hindi na talaga lalamig sa baba kasi pag kumakapal na yung yelo dito mga kabusing. Ito lang, simple lang ito mga kabusing. Pag nasisira ito mga kabusing, ang nagiging problema nyo mga kabusing, kumakapal yung yelo dito kasi hindi na nabibigyan ng supply yung heater, hindi nagpa-function yung heater, kaya kumakapal yung yelo dito.
So napaka-importante itong pisa na ito mga kabusing, maliit lang to pero napaka-importante. Ito yung nagdadala ng buhay dito sa loob. Yung term ang tawag nito mga kabusing defrost sensor. Pag nasisira to, kumakapal yung yelo dito. Pag kumakapal, hindi na makadaloy yung hangin papunta sa baba, kaya hindi na lumalamig yung sa baba na part dito. Yan. Kasi yung hangin dito mga kabusing natatakpan na ng yelo, kaya hindi na lumalamig sa baba. So ngayon babalik natin itong mga kabusing na napalitan natin mga kabusing ng good parts bago. Babalik na natin ito dito para malalaman natin mamaya kung gumagana na yung unit, kung hindi na siya naghilo. Babakan nyo na mga kabusing. Paalala rin mga kabusing sa minsan din mga kabusing pag nagche-check kayo mga kabusing, good parts pag chine-check nyo good yung mga pisa pero ganoon pa rin walang parsyon. Minsan mga kabusing dito yan, lapit dito. Mga ganito mga kabusing may mga korosyon, kung nakikita nyo kulay green, ayan. Pag may mga korosyon mga kabusing, may tendency rin yung makabusing hindi nagpa-function yung mga parts dito. Kasi parang may sunog siya, magkorosyon. So kailangan talaga mga kabusing siguruhin natin na mawawala yung mga korosyon bago natin ipasalpak yung sakit, na hindi siya maglo-lost. Kasi pag mag-lost mga kabusing, ganoon pa rin yung problema, hindi rin mag-ihilo, hindi rin na lumalamig sa baba, saka hindi mag-ihilo dito. So ayan, kailangan step by step mga kabusing para kuha din talaga ang tamang problema pag ganitong mga refrigerator inverter. Ayan. Ito mga kabusing, okay na to, good na to. So ayan mga kabusing, na-set up na natin yung mga sakit mga kabusing na ibalik na natin. So balik na natin itong cover mga kabusing para masubukan natin paanda rin yung unit. Hugasin na rin ha? Hugasin, kapuha na ni mo niya.